Mapagpalang araw po sa bawat isa. Muli po, ako po si Brother Francis Hernandez upang maghatid sa inyo ng mga aralin patungkol sa huling araw. Para po sa araw na ito, uumpisahan po natin ang serye ng ating mga pag-aaral patungkol sa 7 iglesia na nakasulat sa aklat po ng pahayag. Muli po, pasisimulan po natin sa araw na ito ang serye ng mga pag-aaral patungkol sa 7 iglesia na nakasulat sa aklat ng pahayag. Ang 7 iglesia po na nakasulat sa aklat ng pahayag ay ang mga iglesia sa Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Para po sa araw na ito, pag-aaralan po natin ang unang iglesia na sinulatan at iyon po ay ang iglesia sa Efeso na matatagpuan sa Pahayag Kapitulo 2, mga talatang 1 hanggang 7. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay magpapakumbabang lumapit sa ating Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, aming Ama, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, itinataas namin ang iyong pangalan. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Banal na Espiritu. Kami po ay nagpapakumbaba na lumalapit, humihiling ng tawad sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa aming isip, sa aming salita, sa aming mga gawa. Patawarin kami, O Diyos, at linisin alang-alang sa katuwiran ng Panginoong Jesus. Hinihiling din po namin ang pagsama, pagtuturo ng Banal na Espiritu. Kayo po ang mahayag na dakila, kayo po ang dakila na kapagturo, at gamitin ang inyong lingkod, Panginoon, sa paraan na ang Panginoong Hesus lamang ang maitataas at magkaroon ng mga bagong binhi sa puso ng bawat makikinig at manonood ng mensaheng ito. Marami pong salamat at ang lahat ng gawa ng kaaway ang sinasansala sa oras na ito sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Para po sa ating unang aralin sa 7 iglesia na sinulatan, ang una po nating aralin patungkol po sa iglesia sa Efeso ay pinagatan po natin, may pamagat po na hinahanap ng Panginoon ang pag-ibig sa ating mga puso. Muli po, ulitin ko, hinahanap ng Panginoon ang pag-ibig sa ating mga puso. Ito po ay matatagpuan na sulat sa iglesia sa Efeso sa Pahayag Kapitulo 2, mga talataang 1 hanggang 7. Subalit, bago po natin talakayin ang mensahe niya ito patungkol po sa iglesia sa Efeso, nais ko po muna na balikan po natin ng kaunti ang konteksto ng aklat ng pahayag o Revelation sa English. Bakit po ba natin dapat na pag-aralan ang aklat ng pahayag? Bakit po natin ito dapat nabuksan muli, lalo po sa panahon natin ngayon? Sabi po sa pahayag chapter 1, verses 1 to 3, ang sabi po doon, ito ang pahayag ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya at Kanyang inihayag kay Juan na alipin niya sa pamamagitan ng anghel na Kanya isinugo. Ang layunin ng paghayag na ito ay ipakita sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Pinatototohanan ni Juan ang lahat ng kanyang nakita. Ito ang kanyang patotoo tungkol sa mensahe ng Diyos at sa katotohanan ng ipinahayag ni Jesucristo. Pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito ang mga nakikinig ng propesiyang ito at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Sa mga katuwid po, ang aklat po ng pahayag ay hindi po nilayon ng Diyos na maging lihim. Dapat po ito ay hayagan na ating pong binabasa, pinag-aaralan. Bagamat ito po ay mistula, malalim sa unang pagkabasa, subalit ang katotohanan po, ang aklat po ng pahayag na ipinahayag ng Diyos kay Jesucristo sa pamamagitan ni Apostol Juan ay nilayon ng Panginoon na maunawaan ng kanyang mga alipin. Katulad po ng ating pong binasa. Ito po ay upang ipakita sa mga alipin ng Diyos, sa mga lingkod ng Diyos, sa inyo po at sa akin, ang mga bagay na malapit na maganap. At ang sabi po dito sa ating binasa, pinagpala ang bumabasa.
Mapalad tayo kung ito po ay ating binabasa. Kung ito po ay pinapahinggan natin ang mga propesiya at kung tumutupad po tayo sa mga nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap lalo po sa ating panahon, lalo po sa ating henerasyon. Ngayon po, pagbati sa 7 iglesia, patuloy po natin ang pagbabasa. Pahayag chapter 1 pa rin, mga talataang 4 hanggang 8, at sabi po doon, mula kay Juan para sa 7 iglesia sa lalawigan ng Asya, sumainyo nawa ang kagagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating mula sa 7 espiritong nasa harap ng kanyang trono, at mula kay Hesukristo ang tapat na saksi, ang panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang kaharian ng mga pari upang maglingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kay Hesukristo ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga tumusok sa kanya. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Magkagayon nawa. Amen. Ako, ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kasalukuyan, nakaraan, at darating. Mga kapatid, sa pagbati po ng Panginoong Hesus sa kanyang 7 iglesia, ipinapakita po niya na siya ang simula at ang wakas. At ipinapakita din po niya na ang kanyang mga hinirang, ang kanyang mga anak ay tinawag niya upang maging mga pari o saserdote sa kanyang harapan upang maglingkod sa Diyos Ama. Sabi po uli sa talata 6, ginawa niya tayo isang kaharian ng mga pari upang maglingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kay Jesucristo ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Tayo daw po ng mga mananampalataya ay nilikom ng Diyos, tinawag ng Diyos sa pagkaligtas upang maglingkod sa ating pong Diyos Ama sa pagiging mga saserdote o mga pari, ng ibig sabihin patuloy na naghahain ng mga pananalangin, patuloy na nagpapakabanal at patuloy na nagiging ilaw at asin ng sanlibutan na ito. Kaya espesyal po ang pagkatawag sa atin bilang mga hinirang ng Diyos. Ngayon po, ang Panginoong Hesus ay may mensahe para sa 7 iglesia. Ang Panginoong Hesus ay may mensahe para sa 7 iglesia. Pahayag 1, sabi po doon, pahayag 1, 9-20, akong si Juan, ang inyong kapatid at kasama sa katighatian at pagtitiis na nararanasan na makabilang sa kanyang kaharian dahil sa pagkikipagkaisa kay Jesus. Noon ako'y nasa isla ng Patmos sapagkat ipinapangaral ko ang salita ng Diyos at nagpatotoo ako para kay Jesus. Noon ay araw ng Panginoon at habang nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu, narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta. Sabi niya, isulat mo sa isang aklat ang iyong nakita at ipadala mo ito sa 7 iglesia, sa Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea. Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang anak ng tao na nakasuot ng mahabang damit at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. Ang kanyang ulo at buhok ay kasing puti ng balahibo ng tupa o ng niebe at ang kanyang mga matay parang apoy na nagliliyab. Kumikina ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab at parang lumakargas ang tubig ang kanyang tinig. May hawak siyang 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumabas sa kanyang bibig ang isang matalas na tabak na magkabila may talim. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw tulad ng araw sa katanghalian tapat. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na bubagsak sa kanyang paanan, ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit tingnan mo,
Ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Hawak ko ang mga susi ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay. Kaya isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa pagkatapos nito. Tungkol naman sa hiwaga ng 7 bituing hawak ko sa hingkanang kamay at sa 7 ilawang ginto, ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia at ang 7 ilawang ginto ay ang 7 iglesia. Si Apostol Juan po na sumulat ng Aklat ng Pahayag ay ipinatapon sa isla ng Patmos. Sinasabi po na marami siya po yung huling nabuhay sa lahat po ng apostol. Sa isla ng Patmos, siya po ay pinatapon dahil sa kanyang pangangaral sa salita ng Diyos. At sa araw po ng Panginoon ay nagpakita po ang Panginoong Hesus sa kanya, siya po ay dinalaw. May tinig po mula sa likodan at siya po ay lumingon doon at nakita po niya ang maningning, dakila at makapangyarihan na presensya, na hayadang presensya ng Panginoong Hesus. Nag-aalab ang kanyang mga paningin, naglalagablab, na parang apoy ang kanyang mukha po ay nagniningning, na mas matingkad pa sa sikat, mas matingkad pa sa araw. Maganda po ang kanyang kasuotan, liwanag na liwanag at puting-puti. At sabi po ng Panginoong Hesus, dalhin mo ang mensahe nito sa 7 iglesia. Ang 7 iglesia po na nabanggit ngayon ay mga iglesia na literal na naroroon sa panahon ni Juan, at ang 7 iglesia po na iyon ay naroroon po sa Asia Minor. At ang Efeso po, ang siyang iglesia na pinakamalapit noon sa isla ng Patmos. Sabi po doon, ang mensahe para sa iglesia sa Efeso, hinahanap ko ang pag-ibig mo. Ito po ang pinakamensahe, yung nakabuod ng mensahe ng Panginoon Hesus para sa iglesia sa Efeso, hinahanap ko ang pag-ibig mo. Nakikita po at nalalaman ng Panginoong Hesus ang nangyayari sa kanyang mga anak at sa lahat ng kanyang iglesia. Sabi po doon, Pahayag 2:1, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Ito ang sinasabi na may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Sabi po doon, ang 7 bituin ay ang 7 anghel na nakadestino sa bawat iglesia. Sa bawat iglesia po may isang anghel na nakadestino. At doon po lumalakad ang Panginoong Hesus sa kalagitnaan. Ang 7 ilawang ginto ay ang 7 iglesia, dahil ang iglesia po ay kumakatawan po, nagsisilbing liwanag sa madidilim na bahagi na iyon. Kung saan po may iglesia, iyon po ang pagmumulan ng liwanag para po sa isang lugar. At doon po ay sinusulatan ng Panginoong Hesus ang iglesia sa Efeso. Kaya po mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay walang tulog at wala pong pagpapahinga sa pagmamasid sa nangyayari sa kanyang mga anak. Dinadalaw po niya tayo. Kung paano pong dinadalaw ng Panginoong Hesus at pinagmamasdan ang tunay na kalagayan ng 7 iglesia. Ganun din po, dinadalaw po niya at kanya po pinagmamasdan ang kalagayan po ng ating po mga buhay sa kanyang harapan. At mahalagang mahalaga sa kanya ang tunay na kalagayan ng ating mga puso, ang tunay na kalagayan ng ating mga iglesia, ng ating po mga individual na sarili sa kanyang harapan. Dahil tayo po ay binili at tinubos ng kanyang mahal na dugo sa napakalaking halaga. Kaya interesado po ang Panginoong Hesus sa kalagayan ng ating mga puso. At sa pag-aaral po natin, habang sa matapos po natin ang pag-aaral na ito sa 7 iglesia, malalaman po natin ang mga kainahan at kalakasan na maaari po natin paglayin, na kung saan makikita po natin dito. At dito po, sa mga sulat na ito, malalaman po natin ang mga tagubilin at tampayo ng Panginoong Hesus kung papaano po natin mapapagbuti ang ating kalagayan espiritual sa harapan ng Panginoong Hesus. Mabubuting katangian. Ano po ang mabubuting katangian na nakita ng Panginoong Hesus sa Efeso? 3 po ang pangunahin: kasipagan, pagtitiyaga, at pagtitiis. Kasipagan, pagtitiyaga, at pagtitiis. Pang-apat po, ang hindi pagkonsinti sa masama. Sabi po sa Pahayag 2, Pahayag chapter 2,
mga talataang 2, 3, at 6, sabi po doon, alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matiyagang pagtitiis. Alam ko hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mong sila'y Juan. Alam ko ring matiyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo, kinapupuotan mo ring tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nicolaita. Mga kapatid, ito po ay mabubuting katangian na nakita ng Panginoong Jesus sa iglesia sa Efeso. At iglesia po sa Efeso ay pinakamalapit po sa isla ng Patmos. At ito po ay sinimulan ni Apostol Pablo kung saan nanatili doon si Apostol Pablo ng 2 at 3 taon. At ito po yung nakita ng Panginoong Jesus na mabubuting katangian sa kanila. Sila po ay mapagtiyaga. Sila po ay nagpapagal. Sila po ay handang magtiis. At manatili po silang tapat hanggang wakas. Nanatili po silang tapat at hindi sumuko sa kabila ng lahat ng hirap alang-alang sa Panginoong Jesus. Mga kapatid, kailangan po natin na magkaroon ng pagtitiyaga at pagtitiis hanggang wakas. Dinisenyo po tayo ng Diyos, nais po ng Diyos na tayo manatili na masipag at nagtsatsaga hanggang wakas. Ang tunay pong kalakasan ay nakikita hindi po sa mga unang araw o sa mga unang taon na paglilingkod. Marami po ang nagsisimula ng maayos, masipag, subalit sa kalagitnaan kapag nakaranas po ng mga pag-uusig ng mga problema, sa kalagitnaan po ay sumusuko na at hindi natatapos ang paglilingkod, inaayawan na paglilingkod. Kaya mga kapatid, nananawagan po ang Panginoong Jesus, nananawagan po ang kanyang salita sa sino man po ng mga naglilingkod sa Panginoong Jesus. Doon sa mga tinawag ng Diyos, sa mga nangako na sila maglilingkod sa Diyos. Kayo man po ay pastor, nangangaral ng salita ng Diyos, leader ng kabataan, leader sa pagsamba, leader sa mga bata. Kung tayo po ay maalab na naglingkod dati, subalit tayo po ay tumalikod sa paglilingkod dahil sa mga kahirapan, dahil sa pagkakasala, mga kapatid, tayo po ay manumbalik sa ating po paglilingkod sa Panginoon. Hindi po nais ng Diyos na tayo po ay tumalikod sa paglilingkod sa Kanya. Ang ating po pinaglilingkuran ay Diyos na banal. Ang ating po pinaglilingkuran ng Diyos ay hindi lamang Diyos, kundi Diyos na lubos na nagmamahal sa atin. Kaya bilang pagpapasalamat, dapat po natin ibigay ang buong buhay natin hanggang sa ang ating huling hininga para po sa paglilingkod sa ating Diyos na nagmamahal sa atin. Napakapalad po natin, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Bakit natin siya tatalikuran sa ating paglilingkod? Bakit tayo susuko sa paglilingkod sa panahon ng pagtitiis? Bakit sa panahon ng problema tayo po ay aayaw? Wala pong dahilan upang tayo po ay umayaw sa paglilingkod sapagkat tapat po ang siya nangako. Sasamahan niya tayo hanggang sa wakas na sanlibutan habang tayo po ay humahayo at ginagawa po nating disipulo ang lahat ng bansa. Yun po sinabi niya sa Mateo 28:18, 19, 20, ibinigay na sa akin ang lahat ng autoridad sa langit at sa lupa. Humayo kayo, turuan ang lahat, bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Tuwa sumunod sa lahat ng mga pinag-uutos ko at ako'y kasama ninyo hanggang sa wakas ng panahon. Nangako po ang Diyos, hindi niya tayo iiwan. Sa tulong ng Diyos, anuman po ang mga pinagdadaanan ninyo ngayon na pagtitiis at paghihirap, sa banal na pangalan ni Jesus, idinideklara ko sa pananalangin, binawasak ng Panginoon ang lahat ng hadlang ngayon sa inyong paglilingkod sa Kanya. Sa banal na pangalan ni Jesus, binawasak ngayon ng banal na Espiritu, ng kapangyarihan ng banal na dugo ng Panginoong Jesus ang lahat ng talikala sa inyong mga puso, sa inyong mga kamay, sa inyong mga labi, sa inyong mga mata, sa inyong mga tainga. At ibabalik ng Diyos ang apoy na inyong paglilingkod sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus, tanggapin po ninyo may pananampalataya. Amen. Amen. Ito naman po yung masamang katangian na nakita ng Panginoong Jesus sa iglesia sa Efeso. Sabi po doon, Pahayag 2:4, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una.
Ulitin ko po, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una at ito po ang pinakamasakit sa puso ng Diyos. Ito po ang dahilan kung bakit pwede po tayong tumalikod sa Panginoon. Ito po pinakamasakit sa puso ng Diyos. Ang makita niya na ang kanyang mga anak ay nalalamig sa pag-ibig sa Kanya. Doon po sa nakaraan na aralin na pinakita po natin sa channel na ito. Sabi po doon sa Mateo 24, talata 12, dahil sa kasamaan ng mundo, ang pag-ibig na marami ay malalamig sa huling panahon. At kahit po sa panahon na ito, napakarami na po ang nalamig sa pag-ibig sa Diyos. Naging pagsubok, ang pandemya, ang COVID-19, kung bakit ang pag-ibig na marami sa Panginoon ay kasamang nanlamig. Mga kapatid, hindi nais ng Panginoon na mawala ang ating unang pag-ibig sa Kanya. Sa ibang salin po, ang sabi po dito ay, ang una mong pag-ibig, ang pag-ibig mo noong una. Ano po ba yung unang pag-ibig? Ang una pong pag-ibig ay para pong apoy na maningas ng makapangyarihan, para po siyang sa posporo, palito ng posporo. Kapag madilim ang paligid, pag sisinindahan mo ang lakas ng unang siklab ng kanyang apoy, ganun din po yung apoy ng unang mananampalataya na nabuhusan ng pag-ibig ng Panginoong Hesus, na kung saan ang pag-ibig ng Panginoon Diyos ay nag-umaraw sa kanyang puso, sa kanyang buong isip, sa kanyang buong kaluluwa, buong katawan. At ito po ay nararanasan niya at nag-umaraw sa kanyang buong pagkatao. At bilang tugon, ang pag-ibig po ng taong yon pabalik sa Diyos ay nag-aalab. Yung po itong sandali na kung saan una pong naranasan at nalasap ng mananampalataya pag-ibig ng Diyos, at dahil doon ang kanyang pong puso ay tumutugon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay patungkol sa Panginoon, ang kanyang bawat isip ay patungkol sa Panginoon, at yun po ang nais ng Panginoon na muli ay maibalik sa atin. Ito po yung nawala sa Efeso. Sa kabila po ng lahat ng kanilang paglilingkod, sa kabila po ng lahat ng kanilang pagpapagal at pagtitiis, dumating po sa panahon na ang puso po nila ay napalayo sa Diyos at naiwan. Sila ay naglilingkod, sabat ang kanyang paglilingkod ay nagmimistulang patay sa harapan ng Diyos dahil ang kanilang pong puso ay naging malayo sa Kanya. Mga kapatid, ang unang apoy na pag-ibig ay huwag po nating hayaang mawala sa ating mga buhay. Huwag po nating pahintulutan na ang mga problema, ang mga paghihirap at ang mga pagtitiis na sanlibutan ito ng ating buhay na ito ang maging daan upang mawala at mapatay ang unang pag-ibig na iyan sa iyong puso. Nais ko pong bigyan ng iba't ibang katangian. Ang katangian po ng pag-ibig na ito, ng unang pag-ibig na ito. Ito po ay payak. Napakasimple, hindi po ito komplikado, hindi po ito kinakailangan maraming alam sa Biblia. Basta ito po ay naririto. Ito po ay payak, katulad ng sa bata. Ang bata po kapag nagmahal ay buo, ganap. Wala pong halong malisya, walang halong pag-aanilangan, walang halong pagtatanong o pagdududa. Ganun po umibig ng isang bata. Katulad ng sa bata, buo at ganap. Ang pag-ibig po na una ay buo at ganap. Hindi mo kayang saligin, hindi mo kayang baliin. Siya po ay buo at ganap at solido. Kahit saan mo po siya tingnan, hindi mo siya makikitaan ng ano man na butas o kahinaan. Ito po ay nakikita. Ang pag-ibig po, ang una pong pag-ibig ay nakikita, nararamdaman, at ito po ay nakakahawa sa iba. At ang una pong pag-ibig na ito ay patuloy na nag-aalab at lumalago. Hindi po siya nananatili na apoy na katulad po ng sa posporo na bagamat maninga sa unang diklat. Ito po ay nag-aalab at lumalago. Kaya pong sumunog ng marami. Kayang ipasa ang kanyang init. Kaya pong ipasa ang kanyang liwanag sa marami. Yung po ang katangian ng unang pag-ibig na hinahanap po ng Diyos sa ating po mga puso. Alalahanin po natin ang dakilang utos ng Panginoon Diyos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas. Hindi po natin pwedeng ibigin ng Diyos ng kalahati lamang na puso, kalahating isip, kalahating lakas, kalahati lamang. Hindi po. Ang nais po ng Diyos, ang hinihiling po niya na pag-ibig natin sa Kanya ay ganap at buo na idinidikta
at inilalabas ng ating buong pagkatao, hindi lamang po kakaunti. Mamaya po, pag-aralan po natin ang mga solusyon. Ihalin tulad po natin ang kalagayan po ng Efeso kay Marta at Maria. Marta at Maria. Lucas 10:38-42. Lucas 10:38-42. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, balewala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda na nag-iisa? Sabihin nga po ninyo, siyang tulungan naman ako. Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Si Marta, Maria at si Lazaro po ay magkakapatid at sila po ay mga kaibigan ng Panginoong Jesus. Kung maalala po natin si Lazaro yung namatay at muling binuhay ng Panginoong Jesus, na kung saan nung namatay po si Lazaro ay pumangi si Jesus, mahal na mahal po ni Jesus. Ang magkakapatid na ito, dumating po sa isang pagkakataon na bumisita si Jesus sa kanilang nayon. At doon po malugod tinanggap ang Panginoong Jesus at may dalawa pong eksena dito. Hindi po dito nabanggit si Lazaro, nabanggit po dito yung magkapatid na Maria at Marta. Si Maria po ay naupo sa paanan ng Panginoong Jesus upang makinig sa kanyang itinuturo. Habang si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kanino na siya naghahanda? Para sa Panginoong Jesus. Siya ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya po lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, balewala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maganda na nag-iisa? Sabihin nga po ninyo siya, tulungan naman ako. Ngunit ang ganda po na sinabi ng Panginoon Jesus, Marta, Marta, nababalisa ka, abalang-abala sa maraming bagay. Kung iisa lamang ang kailangan, pinili ni Maria ang mabuti at ito hindi alisin sa kanya. Namnamin po natin sa tanang Panginoon, iisa lamang ang kailangan, iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito hindi aalisin sa kanya. Ipagkumpara po natin si Maria at si Marta. Una pong pagkukumpara, si Maria po ay nakatingin sa Panginoong Jesus at nakikinig. Ang puso at isip ni Maria ay itinuon niya sa Panginoong Jesus. Siya ay umupo sa paanan ng Panginoong Jesus at ang ginawa po niya, siya ay nakinig sa Panginoong Jesus. Samantalang si Marta ay nakatingin sa sariling ginagawa at abalang-abala. Si Marta po ay nakatingin sa kanyang mga kamay at abalang-abala. Subalit sa Maria ay nakatingin sa Panginoong Jesus at nakikinig. Mga kapatid, hindi masama maglingkod, hindi masama ang maging abala sa paglilingkod sa Panginoon. Si Marta ginawa po ito ng Panginoon. Subalit, ang puso po ni Marta ay malayo sa Panginoon. Ang puso ni Marta habang ginagawa niya mga bagay na ito ay hindi nakakonekta sa Panginoon. Subalit sa Maria, tiniyak niya na sa oras na iyon, ang presensya ng Panginoong Jesus ay lubos niyang mararanasan sa pamamagitan ng pananahimik sa paanan ng Panginoong Jesus at pakikinig sa kanyang salita. Iyon po ang kaibahan. Nilasap ni Maria ang pagdalo ng Panginoong Jesus sa ating sa kanyang buhay. At sa ating mga buhay, malimit, nararanasan natin yung conviction sa ating mga puso. Gusto natin manalangin, gusto natin umawi, gusto natin sumamba, gusto natin magbukas ng kanyang salita. Iyon po ay pagdalo ng Panginoon. Iyon po ay pagbisita ng banal na Espiritu, pagkatok ng banal na Espiritu sa ating mga puso. Subalit kapag po tayo nagpaabala, ay kailangan kong gawin to. Kailangan kong munang asikasuhin itong aking messenger, asikasuhin itong aking mga ka-chat, kailangan ko munang asikasuhin itong aking ginagawa. Ito naman din para din sa Panginoon, ministry din ito mga kapatid. Kapag nais ng Diyos, kuhanin ang iyong oras. Kahit pa ikaw ay nasa may kalagitnaan na paglilingkod, ibigay mo yung oras para sa Kanya.
Kahit pa ikaw ay nasa kalangitan na marami kang ginagawa na hindi naman masasama, ibigay mo pa rin ang oras mo para sa Kanya. Manahimik ka, magkulong ka sa iyong silid, manalangin. Ang unang-unang nais ng Panginoong Yesus ay ang ating mga puso. Pangalawa na lamang ang ating paglilingkod. Kung tayo po ay kung tayo po ay katulad ni Maria nakikinig sa Panginoon, mararanasan po natin ang kanyang pangungusap. At yung pangungusap po ng Panginoong Yesus ay siya magsasabi kung ano ang mga bagay na dapat po natin gawin sa ministeryo sa paglilingkod. Maraming beses tayo po'y katulad ni Martha. Panginoon, gagawin ko ito. Panginoon, ito'y para sa inyo. Gagawin ko ito. Basbasan niyo ito. Ginawa ko ito para sa inyo. Mananalangin ng kaunting-kaunti. Magplaplano sa church, tapos paspas. Paano ito po? Ito pa paglilingkod ko. Paglilingkod namin. Pagpalain po ninyo, bendisyon na ninyo. Subalit hindi sila sumungguni sa Panginoon. Subalit hindi muna sila nakinig sa Panginoon. Ang susi po ng matagumpay na ministeryo, ng matagumpay na paglilingkod, ang susi po, ito po ay pagkilos kung saan kumikilos ang Panginoon, kung saan naroon ang presensya ng Panginoon, kung saan naroon ang kanyang pagkilos, doon po tayo kikilos sa kanyang ilalim. Huwag po tayong gumawa ng sarili nating agenda. Kung ano po yung agenda ng Panginoon, doon po tayo kikilos, at yun po yung puso ni Maria. Gusto lang niyang makinig sa Panginoon. At kapag natanggap na ang pakikinig, pag natanggap na po yung mensahe, yung kalooban ng Diyos, bunga ng pakikinig, saka po tayo gagawa, saka po tayo kikilos, at makatitiyak po tayo na yung ating gagawin ay may kapangyarihan, may tanda at kababalaghan, may kasama pagkilos ng Panginoon, dahil ito po ay bunga ng ating pakikinig sa Kanya. Hindi po sa pakikinig sa sarili nating isip, hindi sa pakikinig sa sinasabi ng tao, kundi pakikinig galing sa Kanya, sa sinasabi ng banal na Espiritu ng Panginoong Yesus. At ang banal na Espiritu po, pag nangusap, ang Panginoong Yesus pag nangusap, ayaw po niya na may kaagaw. Hindi po siya mangungusap kung ang ating pong puso, ang ating isip ay hati. Kung may madami po tayong pagkabalisa, hindi po siya mangungusap. Ang nais po ng Panginoon sa atin, kapag siya ay nangusap, ay handa po tayo makinig. Ilaan po natin ang ating oras, ang malaking oras ng ating mga buhay sa pakikinig sa Kanya, pakikipagliig sa Kanya. Kapag po sa kabalahan natin sa ministeryo, paunti po yung oras na pakikinig natin sa Panginoon, at yung paggawa po natin sa ministeryo, palaki na palaki, ang resulta po nun ay burnout. Ang resulta po nun. Hindi po tayo maupos na parang kandila. Palo po tayong gasolina, pilit na tumatakbo kahit wala ng gasolina sa loob. Ganun po mangyayari. Pangalawa po ang paghahalin tulad sa buhay ni Maria at Martha. Si Maria po ay nakakaranas ng kapayapaan dahil naroon siya sa paanan ng Panginoong Yesus. Dahil siya nakikinig sa Kanya, siya nakakaranas ng kapayapaan sa kanyang buhay, sa kanyang puso. Masarap makinig sa Panginoon. Masarap ang rema ng salita ng Diyos sa ating mga puso. So oras po na wala tayong mapahinggan na tinig ng Diyos sa araw na yon, ang araw po na iyon ay sayang, ang araw po na iyon ay nagiging basura. Ulitin ko po, sa oras po, sa isang araw, maghapon na hindi natin napahinggan ng tinig ng Panginoon, ang araw po na iyon ay sayang. Wala po tayong magagawa. Hindi tayo magtatagumpay. Wala tayong lakas, wala tayong direksyon, wala tayong kapangyarihan. Mula yung pinagmumula ng ating kabanalan, subalit dahil po sa kanyang salita, kapag po napapahinggan natin ang kanyang salita, magkakaroon ng buhay, ang lahat ng ating ginagawa, magkakaroon ng pagsama ng kanyang lakas, ng kanyang kapangyarihan, at ang kanyang pong pag-ibig ay mararanasan natin. Nalalahanin po natin, nalika ang lahat sa mundo, ang mga puno, ang mga bagay na nakikita natin, dagat, lahat po yan, nalika sa pamamagitan po ng salita ng Panginoong Hesus na kanya pong pagbigkas. Kaya po mahalaga ang salita ng Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Binibigyan po tayo ng bagong lakas, ng bagong sigla at ng kapayapaan. Kay Martha naman po, kung si Maria ay nakakaranas ng kapayapaan, si Martha naman po ay nababalisa. Iyon po ang resulta ng isang tao na wala sa presensya at wala sa pakikinig sa Panginoong Hesus. Kinakain po ng pagkabalisa. At ang pagkabalisa po ay nakakamatay, nakasasakal,
at ang lahat ng pagkabalisa ay magtutulak sa atin palayo sa Panginoong Hesus. Pangatlo po, na paghalin tulad kay Maria at Martha, si Maria po ay natuto kung paano maging isang lingkod, kung paano maging mababa ang loob. Samantalang si Martha ay naging palautos at mataas na wala po ang pagiging lingkod sa kanyang puso. Paano ko po ito nasabi? Dahil nasabi po dito, noong si Martha ay nakatingin sa kanyang mga ginagawa, abalang-abala, at siya nagkaroon na ng pagkainis sa kanyang kapatid. Nasabi po niya sa Panginoon Jesus, Panginoon, bali wala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid ko maganda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Hindi po maganda yung attitude na ipinakita ni Martha. Nakatingin siya sa kanyang mga sariling ginagawa at inutusan pa niya ang Panginoong Jesus. Panginoon, utusan naman, sabihan nga po ninyo ang aking kapatid na Samaria na tulungan ako. Ang hirap kasi naglilingkod ako. Naggumagawa ako ng paghahanda ng nag-iisa, nakatingin po sa sarili. Ng kapatid, dito po ang danger. Kaya po, marami ang hinanakita sa ating mga iglesia, kaya po nagiging marami ang pataasan sa ating po mga ministeryo, sa ating po mga paglilingkod. Ang ugat po noon, nawawala yung relasyon sa Panginoon. Lingkod na lingkod, nawawala yung relasyon sa Panginoon. Nawawala, nanlalamig, hindi po nararanasan yung pangungusap ng Panginoon. Kaya po ang pinakabuungan po noon, nakatingin sa sariling ginagawa, hindi sa Panginoon. Kaya nagiging mainisin, nagiging mapagkumpara sa ginagawa ng iba, nagiging mapamula. Nagkakaroon po ng labi na slanderous o mapanirang puri, nagkukumparahan. Ay, madami mo na akong ginagawa, mas madami akong ginagawa kaysa sa kanya. Bakit si kapatid na ganito lang, ganito lang. Mga kapatid, yun po ay mali. Yun po ay nakawawasak na espiritu. Paalisin po natin at palayasan natin yun sa ating mga buhay. Hindi po iyon ang kalooban ng Diyos. Hindi po iyon ang kalooban ng Diyos. Nais na po ng Panginoon, sama-sama tayo magpakumbaba sa paanan ng Panginoon Jesus, magpakababad sa Kanyang presensya, makinig sa Kanyang sasabihin, saka gumawa. Kapag po iyon ang pattern na ating pong ginawa, sigurado po, nakatitiyak po ako, may pagkakaisa, may pagtutulungan, may pagkakababa, at hindi nagkukumparahan. Pagkus ang lahat ng tagumpay ibinabalik sa pangalan ng Panginoong Jesus. At hindi sa sarili, hindi na binibilang yung mga ginagawa, hindi na po nagkukumparahan. Amen. Amen. Nais ko din po idagdag yung alibughang anak. Aklat din po ito ng Lucas. Masabi po doon sa alibughang anak, yung pong bunsong anak na nagsisi, nakatingin po siya sa tatay niya. Kumbaba po siya ng tunay, tinanggap po siya ng ama, subalit yung panganay, nakatingin sa kanyang sariling ginagawa. Ama ko, naging tapat ako sa iyo. Bakit hindi mo man lamang nagawa na ako ibigyan ng selebrasyon kasama aking mga kaibigan? Yung po panganay na lalaki na yon ay naligaw din, hindi lamang po yung bunso, pati yung panganay na lalaki. Sa kanyang sobrang kasipagan, nawala sa kanya, hindi niya natamasa yung kasarapan ng relasyon niya sa kanyang ama. Nakatingin lamang siya doon sa ginagawa ng kanyang kamay na paglilingkod at pagsunod sa kanyang ama. Mga kapatid, balansihin po natin, hindi masama ang paglilingkod, hindi masama magpakasipag, hindi masama sumunod na sumunod. Subalit ito dapat iudyok ng pag-ibig. Sabi nga ng Panginoon Jesus, kung iniibig ninyo ako, susundin ninyo aking mga utos. Yun po yung formula, yun po yung pattern. Ang pag-ibig dapat na nag-uumapaw ang siyang magiging dahilan kung bakit po tayo sumusunod. Ang ating pong pagsunod ay katibayan lamang ng ating malalim na pag-ibig sa Kanya. Hindi po siya dapat na magkalaban. Subalit maaari po na mangyari, bate po sa sinasabi ng salita ng Diyos, maaari po na mangyari na tayo po ay sipag ng sipag, tiis ng tiis, tiyaga ng tiyaga. Subalit ang puso po pala natin ay malayo na sa Panginoon. Malayo na po pala. Pwede po mangyari yun. Ngayon po, solusyon. Ano po solusyon sa mga bagay na ito? Ibalik ang pag-ibig. Ibalik ang pag-ibig, ito po yung solusyon. Anuhin po natin yung pinakaugat. Pinakaugat po mismo sa panlalamig sa ating pag-ibig.
ibalik ang pag-ibig. Dito po ay sabi ng Panginoon Jesus na solusyon. Pahayag 2:5, unang bahagi. Pahayag chapter 2, verse 5, unang bahagi, ang verse 5. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ng iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ng iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Alalahanin ang dati mong kalagayan. Balikan mo yung una mong pag-ibig sa Diyos. Balikan mo yung mga sandali na umaga pa lang, madaling araw, nananalangin ka na sa Panginoon, umaawit ka na sa Kanya. Bakit ngayon tanghali ka nang gumising? Bakit ngayon pagising mo, cellphone ang iyong tinitingnan? Bakit dati ang Panginoon ang una mong hinahanap? Bakit dati lumuluhod ka sa pananalangin? Bakit ngayon ang panalangin mo ay tipid na hirap na hirap pa? Hindi makatagal na 5 minuto, pero dati kaya mo manalangin ng buong puso, buong isip, at hindi napipilitan. Bakit dati nagagawa mong basa ng salita ng Diyos araw-araw? Bakit ngayon ay hindi? Bakit dati nakapag-journal ka? Bakit ngayon ay hindi? Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Tingnan mo kung saan ka nagsimulang lumamig. Tingnan mo ano yung mga bagay na naging sanhi ng pagkawala ng pag-ibig mo sa Panginoon. Kapag po nalaman natin yan, alisin natin. Kaya pala ako ay nabawasan ng oras ko sa Panginoon. Kasi sobra yung nagiging paglalaro ko. Sobra yung paglalaro ko ng Candy Crush. Babawasan ko muna. Sabi po ni Brother Sado, yung mga addiction na yan, kaya ni Candy Crush, alisin. Mobile Legend, lalo na, alisin. Hindi po kawalan kung mawala ang mga bagay niya. Lahat po ng mga bagay na sobra pagpapahalaga, lahat po ng addiction. Nagiging Diyos-Diyosan sa ating mga puso, ilalayo po tayo sa Panginoon. Kapag po ang pagpapahalaga natin sa isang bagay, kahit pa siya ay mabuti, pamilya, pag-aaral, career, boyfriend, girlfriend, mga hobbies sa buhay, kapag po napasobra ang pagpapahalaga natin dyan na paglalaan ng oras, yan po ay nagiging Diyos-Diyosan, at yan po ay nagiging kaagaw sa pag-ibig natin sa Diyos, at yan po ay yung papatay sa pag-ibig natin sa Panginoon. Kailangan po natin bawasan o alisin ng mga bagay niya. Muli ay magbabad sa presensya ng Diyos. Hilingin ang tulong ng Panginoon at siya po ay Kanya pong ibabalik. Pagsisihan mo talikuran ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Pagsisihan, pagtalikod, huwag nang balikan. Ang mga ginagawa po natin na hiwalay sa pag-ibig, magamat mabuti sa panlabas, unti-unti pong dumudumi sa harapan ng Panginoon. Kapag tayo po ay nasa daan ng pagpapakasipag ng wala sa ating puso, ng hiwalay sa ating puso, tayo po ay patungo sa pagiging katulad ng mga Pariseyo at mga Saduseyo na sabi ng Panginoong Jesus, kawawa sila. Napakasipag nila, pinupuri nila ako ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Gumagawa sila ng kautusan, ginagawa nila kautusan, subalit malayo ang kanilang puso. At sabi po niya sa mga tao doon, kung ang inyong katuwiran ay katulad lamang ng mga sa Pariseyo, hindi kayo makakapasok sa karya ng Diyos. Ang una po tititingnan ng Panginoon ay ating mga puso. Pangalawa pong ating mga gawa. Ulitin ko po, ang sinabi ko kanina, ang ating mga paglilingkod, pagsisipag, pagtsatsaga ay dapat na bunga ng ating matinding pag-ibig sa Panginoong Jesus. Babala po, pag-aalis ng ilawan, kung hindi po magbabago ang iglesia sa Efeso, maging po tayo pag-alis ng ilawan. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko ang kinalalagyan ng iyong ilawan. Nakakatakot po ito. Sa original po na nag-Griego, tinanong ko po yung pupunta ako diyan. I will come suddenly, biglaan, hindi mo inaasahan. Pupunta ako riyan, pupunta pa ng Jesus upang alisin ang iyong ilawan. Dito po ay nagkaroon ng katuparan sa ilang iglesia. Nasabi po ng mga scholar, ng mga church historian, may ilan po sa 7 iglesia hindi tumalima sa babala
ng Panginoong Hesus. At bilang resulta, nawala po yung simbahan sa kanilang lugar. At hanggang sa panahon na ito, wala pong simbahan doon sa lugar na yun. Ilan po sa pitong iglesia nawala ng iglesia, ng simbahan, ilan po sa lugar ng mga yon, sa pito ang nawalan dahil hindi po sila tumalima sa Panginoon. Mga kapatid, may pagkakataon po sa ating buhay, hindi po natin hinaharap ang ating pagkakasala, hindi po natin ito inaamin at hindi po natin ito tinatalikuran dahil kampante tayo sa ating ministry na ginagampanan. Maraming pagkakataon sa ating buhay na uhulog po tayo sa tukso na okay lang yan, na manatili ako sa mga kahinaan na yun. Okay lang yan, na mabuhay sa kasalanan. Kasi naglilingkod naman ako. Pinatatakip natin yung mabubuti natin ginagawa upang pagtakpan yung mga bulok sa ating sarili. But hindi natin alam, anumang oras ang Panginoong Hesus na nagmay-ari ng mga paglilingkod na yon, kayang-kaya po yung alisin sa atin upang tayo po'y hubaran, upang ipakita ang ating kahubaran, ang ating kahiyaan, ang ating karumihan sa harap ng marami. Napakadali po para sa Diyos ang magbigay ng mga bagong tao sa paglilingkod. At ang pipiliin po niyang una ay yung mga nagpapakabanal. Ang pipiliin po niyang una ay yung mga umiibig. Kaya kahit po pagmasdan natin sa ating pong paligid, kapag po isa pong lingkod ng Diyos ay nabubuhay sa kasalanan, kahit po gaano kadami ang kanyang mga paglilingkod at ministeryo na sinasandigan, darating po ang panahon, di maglalaot. Mawawala po yung mga paglilingkod na ginagawa niya, aalisin po niya ng Diyos sa kanya. At ibibigay po doon sa mga tao, sa mga lingkod na papakabanal at puspos ng pag-ibig sa kanilang mga buhay. Maging babala po ito sa atin nung po tayong manatili sa kalamigan na pag-ibig natin sa Diyos, pagkus, ibalik po natin ang pag-ibig natin sa Panginoon. Gantimpala, ano po ang gantimpala kung mapagtatagumpayan po na iglesia sa Efeso, maging po sa atin? Napagtatagumpayan po yung mga bagay-bagay na ibabalik yung pag-ibig at makapagpapatuloy sa paglilingkod na umakas. At sabi po doon, Pahayag 2, verse 7, ang lahat na may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Napakaganda po. Makinig daw po lahat na may pandinig sa sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. At sa magtatagumpay, bibigyan po sa ng kapapatan na kumain ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ibig sabihin, ang reward po ay yung buhay noong hindi pa nagkakasala si Eva at si Adan. Muli po ipapakanya sa kanila isa pong buhay na walang pagkakasala, isa pong buhay kung saan ang mga pribilehiyo nung hindi pa nagkakasala ang tao ay ibabalik at marapanasan po muli niya. At ang katuparan po nito ay nasa kabilang buhay kung tayo po ay magtatapat at itutuwid natin ang ating mga sarili. Bilang pagtatapos po, nais ko pong basahin ang dalawang talata na ito na ang Diyos po, bigas po sa karakter ng Diyos ang sumusuri sa isip at puso ng tao, lalo po ng kanya pong mga anak, ng kanya mga hinirang. Pangalawang Kronika 16 verse 9, Pangalawang Kronika 16 verse 9, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagsisiyasat sa palibot ng buong lupa upang pakilala na matibay sa ikagagaling ng mga yaon na ang puso ay sakdal sa Kanya. Ang mga mata daw po ng Panginoon ay nagsisiyasat sa buong sanlibutan upang ipakilala po ang Diyos na makapangyarihan doon sa ang mga puso ay sakdal sa Kanya. Ang mga puso ay ganap na nagmamahal at umiibig at banal sa Kanya pong harapan. Marcos 7:6, Marcos 7:6, sinagot sila ni Jesus sa mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo ng kanyang isulat, ang paggalan sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang sapagkat ito ay sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Mga kapatid, may takdang panahon po ang biyaya ng Panginoon. Huwag po tayong manatili sa ating pagkakasala, huwag po tayong manatili sa panlalamig ng ating pag-ibig sa Kanya. Kung may mga bagay po na umaagaw sa buong puso natin pagmamahal sa Kanya, ngayon po ang araw ng pagtalikod natin sa mga bagay na ito. Ngayon po ang araw ng lubos nating pagwasak sa mga bagay na ito. Ngayon po yung sandali, ito mismo ang sandali
na palalayain po tayo ng Diyos. Naisin po natin na tayo palayain ng Diyos at tutulungan po niya tayo. Ano man ang addiction na yan, iyan man ay sa kahalayan, iyan man ay sa kapalaluan, iyan man ay sa addiction sa social media, o sa mga bagay na nahawakan, nakikita, iyan man ay pag-iimbot, iyan man ay sama ng loob. Naisin po natin na lumaya at magbalik loob sa Diyos. Ito po ang araw ng ating paglaya o po natin pagpabukas. Ito po yung sandali ng ating paglaya at huwag po natin ipagpabukas. Hayaan po ninyo na ipanalangin ko kayo. Hilingin po natin sa Panginoon na ipagkaloob sa inyo yung puso na nagnanais lumaya. At hayaan po ninyo na manalangin po ako para po sa inyo. Para ibalik yung apoy ng pagmamahal sa inyong mga puso. Hinihiling ko po na tayo po ay pumikit. Hallelujah. 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 Banal na Espiritu, ikaw ay purihin. Banal na Espiritu, hinihiling ko po ang inyong pagkilos. Sama-sama pa magpapakumbaba sa inyong pong harapan, banal na Espiritu. Hinihiling po namin ang inyong paggalaw. Kung saan naroon ng Espiritu ng Diyos, ay naroon nga ang kalayaan. Ama, lumalapit po ako sa inyo, nagpapakumbaba. Inaamin po ang aming po mga pagkakasala. Humingi po ko ng tao sa po mga pagkakasala. Maging po sa pagkakasala ng aking po mga kapatid ngayon na nanonood sa video na ito, na naging alipin ng mga pita ng laman, ng mga alok na salibutan, na pumatay sa pag-ibig nila sa inyo. Panginoon, hinihiling ko ang pagkilos ng banal na Espiritu. Personal po, isuko natin sa Panginoon ang ating mga kasalanan. Sabihin po natin sa Kanya sandaling ito. Sa ating pong puso, sa ating isip, may pag-usap po tayo ngayon sa Panginoon. Hallelujah. Ngayon po ipapanalangin ko po kayo. Tanggapin po ninyo ng buong pananampalataya at huwag po kayo mag-anilangan at kayo po ipalalayain ng Panginoon. Sa banal na pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng kanyang pangalan, sa kapangyarihan ng kanyang banal na dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo, ang lahat ng pagkaalipin ng aking mga kapatid. Pagkaalipin sa bisyo, paninigarilyo, pag-inom, pita ng laman, mali na pagtingin, kapaluluan, galit sa puso, pinapangalanan kita, kahalayan, pinapangalanan kita, mga bisyo, pinapangalanan kita, mga adiksyon, sa social media, pinapangalanan kita, maging sa addiction sa chat, sa games, pinapangalanan kita, sa Mobile Legends, pinapangalanan kita, sa lahat ng Diyos na nasa iyong puso. Sa banal na pangalan ni Jesus, inuutusan kita, lumayas ka sa buhay ng mga tao ito. Sa banal na pangalan ni Jesus, any oppressing spirit, any form of the spirit of the lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, I rebuke you in the name of the Lord Jesus and command all of you to go to the bottomless pit of hell now in Jesus' name. Binawasa ko ngayon sa banal na pangalan ng Panginoon Jesus ang lahat ng tanikala ng aking mga kapatid na ito. Tanikala sa isip, tanikala sa puso, tanikala sa labi, tanikala sa kanilang paningin, tanikala sa kanilang mga kamay. In the name of the Lord Jesus, I rebuke you in Jesus' name. I cast all of you in Jesus' name. And Lord, I ask you, O Father, Heavenly Father, our Father of love, bless them, O God. Patungan mo, Panginoon, ng kamay, ng ipapapalang kamay ang bawat isa sa kanila. Bigyan sila ng bagong puso, ng bagong isip, ng bagong mga mata, ng bagong pandinig, ng bagong mga labi. And Lord, in the name of the Lord Jesus, I command fire in their hearts right now in Jesus' name. I ask you, Holy Spirit, kindle, pag-apuyin muli ang pag-ibig sa kanilang mga puso. Marami pong salamat. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, I seal this prayer in the mighty name of Jesus, in the Holy Spirit's power, in Jesus' name, with His blood. Amen. 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 Kanina po sa aking pananalangin, humiling po ako ng pangungusap para po sa ilang po nating kapatid sa JL San Teodoro, sa mga kabataan, naging po kay Brother Gonzales ng Maranatha Church,
Marami pong salamat sa inyo pong mga buhay. Kayo po ay kalakasan sa akin, inspirasyon kayo sa akin. At kanina po nung humiling po ako ng pangungusap mula sa Panginoon para po sa inyo. Sabi po ng Panginoon, ihanda ang inyong mga puso, gawing sakdal, banal sa kanyang harapan, pakalinisin ang buhay, ang puso, ihanda sa kanyang pagbisita. Ihanda sa kanyang mga himala na gagawin. Ayaw po ng Panginoon na pagkahawat-akwata. Ang sabi po niya, ang nais po niya magkaisa. At kung sino po yung mga puso na nagkakaisa sa pag-ibig at pananampalataya, sila po yung makakatanggap ng pagpapala sa oras na siya po, sa oras na ang Panginoong Jesus ay dumalaw po sa inyo. Yun po ang mensahe ng Panginoon para sa inyo. Para naman po sa mga nanonood ngayon o nakikinig na hindi pa nakatitiyak kung siya ay ligtas, o hindi pa kilala ng lubos ang Panginoong Jesus, subalit ngayon nararamdaman niya yung kalapitan ng Diyos sa kanyang buhay sa pamamagitan po ng mensahe na napahinggan kanina. Nais ko pong sabihin sa inyo, ito po yung araw na pwede po ninyong matiyak na kayo po ay ligtas. Ito po yung araw, ito po yung sandali na pwede ninyong matiyak ang inyo pong kaligtasan sa harapan ng Diyos, na pwede ninyong matiyak na kayo nga ay pwede maging anak ng Diyos. Ang sabi po dito, sa Lucas 19, talata 1 hanggang 10, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil sa siya ay tanda. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap ni Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya na makaapat na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Mga kapatid, si Zaccheo ay kilala ng makasalanan, maniningil ng buwis. Ang tingin po sa mga maniningil ng buwis sa panahon ni Jesus ay mandaraya, makasalanan. Galit ang tao sa kanila. Subalit, nung siya ay lumapit sa Panginoong Jesus, nung nagpakita siya ng desire, nung siya ay gumawa ng hakbang na makalapit sa Panginoong Jesus, umuna siya sa pagtakbo, nilampasan niya ang madaming tao at siya umakyat sa sikamoro na kung saan ang tinik po ay mahaba. May 2 pulgada haba ng mga tinik, inakyat po niya yun para lamang makita ang Panginoong Jesus at agad-agad tinawag siya ng Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus po, ang Panginoong Jesus ang unang nagsalita. Zaccheo, bumaba ka riyan, kailangan kong tumuloy sa inyo. Tuwan-tuwa ang Panginoong Jesus. Mga kapatid, gaano man kadami ang iyong kasalanan, ako man, napakadami din na naging kasalanan ko. Gaano man kadami ang iyong kasalanan, oras na ikaw ay humakbang palapit sa Panginoong Jesus, siya rin ilalapit sa iyo. Katulad na nangyari kay Zaccheo. At nung na-encounter ni Zaccheo ang Panginoong Jesus, nagbabago sa kanyang buhay. Panginoon, ipapamigay ko kalahati ng aking kayamanan sa may hirap. Ibabalik ko, Panginoon, na maka-4 na beses ang aking nadaya. Yun po ang tunay na nangyayari kapag na-encounter natin, kapag tayo po ay napaharap sa Panginoong Jesus at nagkaroon ng sandali na makilala siya, nagbabago ang ating mga buhay. Kaya nais ko pong sabihin sa inyo, kung kayo man ay may kabigatan, mga problema o mga pagkakasala, kahinaan na hindi nyo maiwan-iwan at kayo po ay napapagod at ang nais nyo makilala ang Panginoon Jesus sa inyong buhay, ang nais po nyo ay dumaya
Binabati ko po kayo ngayon pong araw na ito sa biyaya at habag ng Diyos, sa kapangyarihan ng kanyang pangalan, sa kapangyarihan ng kanyang banal na dugo. Kayo po ay lalaya sa araw na ito. Ang gagawin lamang po natin, aaminin sa Diyos ang ating mga kasalanan, huwag po tayong magkunwari. Aminin sa Diyos ang ating mga pagkakasala, lahat-lahat, galit, puot, paghiganti sa ating mga puso, lahat po ng kahinaan, maduming labi, maduming mata, maduming mga kamay, aminin po natin yan sa harapan ng Panginoong Jesus. Isusukong ating buhay, mananampalataya kay Jesus bilang Panginoon at nakapagligtas ng ating buhay. Mananampalataya po tayo sa kanyang sakripisyong ginawa sa krus, ang kanyang kamatayan, ang kanyang muling pagkabuhay upang tayo po imaligtas. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. Romans 6:23. Nakatakda po na tayo po ay mamatay, maparusahan na papunta sa impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Subalit salamat, nariyan po ang kaloob ng Diyos upang tayo po ay maligtas, ang Panginoong Jesus. Tayo po ay maliligtas hindi po sa pamamagitan ng relihiyon, hindi po sa pamamagitan ng mabubuting gawa, Efeso 2:8, kundi sa pamamagitan lamang ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesus. Kaya po tayo lalapit, isusuko po natin ang ating buhay. Huwag po ninyong isipin na napakalaki ng inyong kasalanan na hindi kayang tanggapin ng Diyos. Ano man pagkakasala yan, kahit nga po mga satanistan na sumasamba dati kay Satanas, pumatay na maraming tao ay pinatawad ng Diyos. Marami sa mga satanista ay pinatawad ng Diyos. Kayo pa kaya na hindi patawarin ng Diyos. Tayo po ay mananalangin, ipapanalangin ko po kayo, tayo po ay pumikit. Hallelujah. Panginoon, na kilala mo mga nanonood na ito na nais makatanggap ng kapayapaan, kaligtasan sa kanilang mga buhay, na nais na kilalanin ka at mabagong buhay katulad din sa kayo. Panginoon, hinihiling ko po ang inyong kahabagan. Hinihiling ko po ang espiritu ng tunay na pagsisisi at pagpapakumbaba ay maghari sa kanilang mga buhay ngayon. Hallelujah. Sa banal na pangalan ni Jesus, binabalutan ko ng inyong banal na dugo ang mga tao na ito na tunay na naghahanap sa iyo. Hallelujah. Sige kapatid, pwede mong ulitin ang aking sasabihin. Ito'y panalangin ng pagdakip at paghingi ng tawad sa Diyos. Ulitin mo ang sasabihin ko, Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa. Ako po ay lumalapit, nagpapakumbaba sa inyong harapan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan na simula ng aking pagkabata. Patawarin po ninyo ako. Linisin ang aking buhay. Linisin ang aking isip, ang aking puso, ang aking labi, ang aking mga kamay. At pinapatawad ko din po ang mga tao at ang mga masakit na pangyayari na sumakit, nagpahirap sa aking kalooban. Pinapakawalan ko pagpapatawad. Nananampalataya po ako na ang Panginoong Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay upang iligtas ako sa aking pagkakasala. Nananampalataya po ako kay Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Marami pong salamat sa buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. Kapag-pray ko po kayo, Panginoon, pagpalain po ninyo ang lahat ng nakinig, lalo po ang mga tumanggap sa inyo ngayon sa sandaling ito. Pinupuri ko po kayo sa kanilang mga buhay at iniiwan ko sa kanila ang iyong kapagpapala, ang espiritu ng kapayapaan, kasiyahan, at inihiling ko aking Ama na patuloy na maranasan nilang kalapitan sa iyo, na patuloy magkaroon sila, Panginoon, ng kalapitan sa iyo sa bawat araw. Na sa kanilang pananalangin, pagbabasa ng iyong salita, makita kanila at maranasan. Makita nila ang kagandahan mo. Maranasan nila ang presensya mo at mapahinga nila ang iyong tinig na nangungusap sa kanilang mga puso. I release the gift of intimacy with God upon their lives. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Amen. Mga kapatid, marami po salamat sa oras na ibinigay ninyo para po sa pakikinig, panonood ng mensaheng ito. Muli po, ito po yung unang aralin para po sa serye ng ating pong mga pag-aaral sa 7 iglesia na sinulatan ng Panginoong Jesus sa panahon na ito. Mga mensahe
na kahit po sa panahon natin ngayon ay mangungusap. God bless you. Marami pong salamat. Purihin ang Panginoon. Amen.